At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan, oo. Dokumento na inilabas ng Net25, peke din daw. Kung ganon, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Okay? Sila ba ay gumagawa na naman ng kapamaraanan para maliis ang usapan? Alam nyo, sinabi na ni VP Sara ang pangyayaring iyan, nasangkot ang First Lady, nandun na yung First Lady doon sa report ng isang pulis. Pero bakit para ngayon umiiba ang istorya? Si Marcos pupunta sa Amerika at hindi kasama, Lisa. Alalahanin nyo, mga kababayan, na meron ditong EDCA sa Pilipinas na pwedeng gamitin para pangkontrata. Okay, pero si Senator Bato ba ang ipagtatakip nila para makalimutan ang pangit nilang istorya at matapos itong kinakaharap nilang kontrobersiya. So ngayon, pag-uusapan natin yan mamaya pagkatapos ito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga babae natin na OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At syempre, umpisa na natin. Alam nyo mga kababayan, pinagdiskusyonan po ng maraming Pilipino nitong mga nakaraang araw ang lumabas na mga dokumento na nagsasangkot sa First Lady Lisa Araneta Butod Marcos at ito ay sa pagpanaw ng isang malaking personalidad sa Pilipinas. Okay? Pinabulaanan ito ng Malacanang sa pamamagitan ng tagapagsinungaling ng Malacanang ay tagapagsalita ng Malacanang si Claire Castro. And at the same time, after niyan, naglabas po ng dokumento ang Net25 na nagsasabi na peke daw ang unang lumabas na dokumento. Pero itong dokumento daw di umano na inilabas ng Net25 ay peke din. Aba, alin ba dito? Alin ba talaga ang totoong dokumento? Pero bago tayo magsimula, mga kababayan, may papanood po ako sa inyo na video. Itong video na ito ay hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maniwala, pero mamaya pag-uusapan natin dahil medyo naniniwala or may punto naman yung iba yung sinasabi niya dito. So ito, kilala nyo ba to si Dean Chase? Ay, yung ginamit ko din dati, nakaraan yung unang niyang video. Paggamit ulit ito na unang nagpapaalam po ako sa inyo Mr. Sir Dean Chase, no? Hindi ko siya kilala pero sa pagkakadinig-dinig ko, siya ay taga-Amerika. Panoorin po muna natin ito at diyan natin sisimulan ang ating istorya. Okay? Wait lang, nasa na ba? Yun. Yun, no? Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Okay. Yung Clarissa pala na naglabas ng dokumentong ito ay pinsan ni Franz Castro. Na taga Net25. I don't know kung tama yung sinabi niya, na taga Net25. Okay? Pero ang malinaw sa sinabi niya ay pinsan ni Franz Castro daw. Tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Wait lang Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginamis nyo? Huwag nyo pagalitan. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document . Di ba Malacanang kayo?
Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attached yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Itong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and soft forensic verification as well. Naaamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Well, ikaw na. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi, Paano? na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one. Eto. Asan na yun? Papakita ko. Step. Eto. Okay. Try natin Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit, ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, i-edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung i-edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Restate. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Bobo. Galit na Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Tang-ina. Oh. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark.
Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita nyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Kumagalit. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Yes. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Alright, so ang pinapaliwanag niya, pag ang hawak mong dokumento ay lehitimo or galing mismo doon sa mga ahensya ng gobyerno dyan sa Amerika, meron siyang watermark. At yung dokumento na yon, yung legit copy na hawak mo, kapag ipinaprint ng iba, mawawala yung watermark. So, hindi siya masasama. Okay? So, kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So, every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark, like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Sige, Net25, pakita mo. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, okay, so the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Anong bobobo nyo? So now, tell me, Net25, tell me, how did you get that document? How? Where did you get that document from? Where? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkanong bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Nako? Do you even know the legal implications of this? Nako? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan? Now, as what we've discussed earlier, okay, so basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then,
pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Auntie Claire. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Lord. Okay, as what we've discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yun, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yun kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Teka. Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test. Yun. Hair follicle test. Talagang panawagan ni Ateng. Oo. Galit na galit siya, ano? So, tayo, hindi pa tayo naniniwala dito kay Dean Chase dito sa sinasabi niya. Dahil marami pa tayong gustong makita para lubusan tayo maniwala. Pero ako, naniniwala ako dun sa sinasabi ni VP Sara Duterte. Pero hanggat hindi sinasabi ni VP Sara Duterte na yan yung dokumento, yan ang dapat yung paniwalaan. So wala pa tayong papaniwalaan dito. Pero hindi naman natin kinakaila na may nangyaring krimen talaga dito sa Pilipinas, sa Pilipinas tuloy, diyan sa Amerika, na nakakaladkad at involve ang pangalan ng asawa ng presidente ng Pilipinas at nandun siya mismo dun sa crime scene. Okay? So hindi na po ito usapin ng ng pagpanaw ng isang tao. Usapin po ito ng ating bayan. Alam naman natin ang paratang kay Marcos Jr. na siya daw ay adik. At lalong pinalakas pa po yan ng mga agam-agam na yan ng pangyayaring ito. Now, ang gusto kasi malaman ng tao kung adik ba talaga ang Pangulo ng Pilipinas. So tama yung sinabi niya. Hair follicle test. Sabi ko nga kanina, hindi tayo naniniwala pa masyado sa sinasabi niya, pero hindi rin naman natin sinasabi na mali ang kanyang sinasabi. 'Di ba? So, balikan natin yung sinabi niya. Hindi ko siya kilala dahil ngayong mga panahon ko na lang ito siya nakita dyan sa Amerika, kasama ata ito ni Marlica. Pero base sa narinig natin, taga-Amerika siya. Okay? At ang sinasabi niya, peke ang dokumento na inilabas ng Net25 dahil sa ilang factor na kanina ipinaliwanag niya. Di ba? So, sa akin lang, mas maniniwala ako sa isang taga-Amerika kaysa doon sa mga media sa Pilipinas na naghihintay lang na batuhan sila ng grasya. So, batuhan sila ng balita. Yan. Batuhan sila ng kanilang mga pupwedeng ibalita na pupwedeng mag-viral. Tuwan-tuwa sila doon. So, ngayon, mga kababayan, hindi ko sinabi hindi ako naniniwala dito kay Dean Chase, sinungaling na siya. Marami pa tayong gustong mapatunayan at pag sinabi ni VP Sara Duterte na yan yung nakita ko na dokumento, di doon tayo maniniwala. Pero, may isa siyang nakaligtaan dito, mga kababayan. Okay, yung logo. Sinabi niya yung watermark, sinabi niya yung emboss, sinabi niya yung tawag dito, yung logo. Alright? Pero, ipakita ko muna sa inyo.
itong logo ng dokumento na inilabas ng Net25. Okay? So, wait lang ipakita ko sa inyo. Net25. There you go. Nasaan na? Net25 naman Niloloko naman ako. Net25. Net25. Sana yun? Ito. Ipakita natin yung logo. Ito yung post ng Net25 23 hours ago. Ayan. So, ito po yung logo na napansin natin. Logo po, ang mababasa nyo dyan, it's Beverly Hills. Okay? Diba? Kapag tinignan mo naman yung dokumento, mukha naman totoo. Tapos may nagsasabi na pinasinungalingan pa ito ng LA Police. Pinasinungalingan ng LA Police yung unang papel na lumabas. So, talagang pagpatanga-tanga ka, maniniwala ka Pero bukod sa mga sinabi nitong si Dean Chase, no? May napansin ko yung logo. Ni-research natin mga kababayan itong logo na yan. Kasi kapag ang isang dokumento galing sa isang departamento ng gobyerno, may seal po yan. So, katulad yan, nasa taas. Logo. So, dito sa Pilipinas, halimbawa, kukuha ka ng dokumento sa na may kinalaman sa PNP, may PNP logo yan. Diba? Kung kukuha ka ng report na may kinalaman sa, halimbawa, Department of Education, may logo ng Department of Education yan. So, ganyan po. Pero dito sa nilabas ng Net25 is nakalagay lang Beverly Hills. Saang ahensya ng gobyerno? Diyan sa Beverly Hills galing ang dokumento. So, napaka-vague nito mga kababayan. Kung pwede ka, sige, sa Beverly Hills namin kinuha ang dokumento nito. Pero saan? Saang departamento ng ahensya ng gobyerno galing ang logo na yan. Okay? Kasi, eto mga kapatid, noong sin-research po natin, ang logo na yan is, ito po yung lumabas. Sana. Ito po ang lumabas sa logo na yan. Saan yung mga logo? Image. Ito. Image of, okay. So, okay. Alright. So, palitan natin to. Tanggalin natin ito. Palitan natin noong bago. Alright. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung logo na yan. Okay? City of Beverly Hills. Ayan Palakihin ka natin. Yan. Block by block. Okay? StreamYard. Yan. Okay? Alright. So, ito. Tingnan natin, mga kababayan, Ang sabi dito, beautiful. Beverly Hills, California. Okay? Beautiful Beverly is located in the middle of Los Angeles County, surrounded by the cities of Los Angeles, West Hollywood, Santa Monica, Culver City. Within its 5.7 square mile radius, Beverly Hills has approximately 34,000 residents with a business and commercial base and ranks next to cities with a population of several hundred thousands. Okay? Beverly Hills Ambassador Program. Okay? Ayan. At kanina, ni-research ko ito, mga kababayan. Maliban dito, sa nakikita natin na yan, ito, at may natagpuan ako. May tinanong po ako. Ito. Ayan. Okay. Yan. This is Beverly Hills. Ay, wala. Yan. Nawawala. Cancel. Tinatanong ko po kanina kung ano itong logo na to. Ayan, sinend ko yung logo, tapos babasahin ko na lang. Okay? Babasahin ko na lang. Ang sabi dito, this is a Beverly Hills logo. A stylish version often seen on souvenirs,
promotional materials related to the city. It's inspired by the iconic Beverly Hills shield sign you'll find on the streets like Santa Monica Boulevard in California. The design is meant to evoke luxury, glamour, and that classic Hollywood lifestyle vibe. O, yun po. Ginagamit daw po itong logo na ito sa mga souvenirs, sa mga promotional materials, at para i-promote ang Beverly Hills. So dito, hindi naman tayo nagpo-promote, hindi naman ata sila nagpo-promote ng Beverly Hills dito, mga kababayan. So yun po ang sabi. Sinabi natin kanina at lagi nating sinasabi na kapag nasusukol po sila, gumagawa po sila ng kapamaraanan, gumagawa ng eksena. Kapag malapit na sila ma-corner, gagawa sila ng issue para maitago ang kapalpakan at kahihiyan na magpapabagsak or sisira sa kanila. Example, impeachment kay VP Sara Duterte, pag-kidnap kay VP Sara Duterte, yan po ay mga example. Pero, ito ang logo po na ito, mga kababayan, yan po ang ibig sabihin. Itong logo po na ito ay ginagamit po for promotion sa mga souvenirs at sa mga streets ng Beverly Hills, specifically ang nasa na? Wala. Santa Monica, LA, saan na ba yun? Nawala na. Basta yun, kanina, ginagamit sa souvenirs, sa mga streets ng LA, Santa Monica, and other state or other suburb na sakop na Beverly Hills at ginagamit din bilang isang promotion. Okay? Pero bakit ganito? Saan kinuha ng Net25 ang logo na ito? Okay? Ang papel na ito, I mean. So, yun ang katanungan. Kasi, kung ikaw, mga kapatid, kung ikaw ay kukuha ng mga dokumento sa isang police station, halimbawa, ganito, logos of police departments in Beverly Hills. Ayan. So, pagkano, yan po yung mga logo. Ito po yung mga logo ng, kung halimbawa, may kukunin ka na dokumento sa isang police department diyan sa Los Angeles, California. Ito po yung mga logo. Yan, police department. Yung logo na nakalagay, doon sa papel or dokumento na ipinakikita or inilabas ng Net25 ay hindi mo siya makikita dito. Makikita mo siya doon sa sinasabing promotional logo. Okay? So, hindi po ganito. Hindi po ganito ang logo pag ikaw ay kukuha ng dokumento sa ahensya ng gobyerno diyan sa Los Angeles, California. Okay, ganyan po. Yan po yung nilabas ng Net25. Beverly Hills logo lang po. Kung yan po ay galing sa police station, siguro may nakalagay dyan, LAPD, Los Angeles, California Police Department, di ba? Halimbawa, Barangay Nangka Police Station, nakalagay yan dyan. Hindi Beverly Hills. Saan sa Beverly Hills nanggaling? Okay? So, ito, mga kababayan, yung logo. Katulad na sinabi ko kanina, yun po yung logo na ipinakita natin kanina ay used for promotion and saan yung logo? Yan. Okay? Pakita ka ulit. Pakita natin ulit. Black by black. Okay. Ayan po. Yan yung logo.
Yan, Los Angeles, West Hollywood, Hollywood, Santa Monica, Culver City. Okay? Makikita daw yan, mga kababayan, sa mga kalsada ng mga lugar na yan. Okay? So, na pa nakalagay dito? The city's downtown serving resident merchants and visitors, ambassador address, proper. Oh, Ambassador Patrol, the city parking facilities night are able to identify those individuals who are living on the streets and need the ambassador. Okay? So, yan, mga kapatid. Yan po logo yan ay logo ng Beverly Hills, specifically Los Angeles, West Hollywood, Santa Monica, and Culver City. Alright? So, hindi po yan ang logo ng mga departamento o ahensya ng gobyerno dyan sa Beverly Hills. Pero, ang sabi ko nga kanina, gumagawa sila ng eksena para mapagtakpan o mailihis ang issue na pwede makasira sa kanila. So, yun, sabi ko kanina, impeachment ni VP Sara Duterte, pag-kidnap kay PRRD. Ngayon, lumabas na naman itong ikinasasangkutan. Kinasasangkutan ni Lisa Araneta Marcos. So, ngayon, si Bato de la Rosa ba ang gagawin nilang panakipbutas dito sa issue na ito? Si Bato de la Rosa ba ang gagawin nilang panakipbutas? So, tingnan natin kung siya ba. Kasi may mga lumalabas ngayon, mga kababayan, na impormasyon na di umano ay huhulihin itong si Senator Bato de la Rosa. At ang nagsabi po niyan mismo ay walang iba kundi ang kanang kamay ng presidente na si si Bersamin. Ito. Ang sabi ni Bersamin, mga kababayan, ang sabi niya dito, the Philippines may arrest a senator who served a police chief during then President Rodrigo Duterte's War on Drugs International. Ito sabi ni Bersamin. Sabi ni Bersamin, si Bato daw ay pwedeng arrestuhin regarding sa drug war kung yung ICC ay manghihingi ng tulong, kung sasabihin ng ICC. Yan po ang sabi ni Bersamin. Ito po yung sinasabi nila na hindi po sila makikipag-cooperate ng mga putang inang to. Okay? So ngayon, makikipag-cooperate na sila. Diba? Ganun po nila tinutwist, ganun nila pinagloloko ang mga Pilipino. So malamang sa alamang, si Senator Bato na ang isusunod nila, mga kababayan. At ito, pakinggan po natin ang balita regarding dyan. Sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na inililihis lamang ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang mga isyong ipinupukol sa kanila kaya muling pinalulutang nakambang pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC na may kaugnay nga sa mga kaso na ipinatutupad noon ng War on Drugs campaign na nakaraang Duterte administration. Matatandaan nga na inuugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng retail executive na si Paulo Tantoco na siya namang pinabulaanan ng Palasyo. Ayon kay De La Rosa, ang pagpapalutang ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tulad kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay aarestuhin na rin siya kapag inisyu na ng warrant of arrest ng ICC ay pagtatakip sa kasalukuyang issue na kinaharap ng First Family. Iginit ni De La Rosa na luma at rest ng issue ng ICC at wala pa naman siyang napapabalitang may warrant na laban sa kanya. Aniya, ganito naman yung palaging ginagawa ng Malacanang na kapag may mainit na isyong ipinupukol sa administrasyon ay gumagawa sila palagi ng panibagong issue kahit na luma na ito para lamang ma-divert ang atensyon ng publiko. Gayunpaman sinabi ni De La Rosa na wala siyang nalalamang impormasyon nga tungkol sa pagkasawi ng negosyanteng si Tantoco. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Yun. Okay. So, totoo naman yun. Yan ang sinabi natin. Gumagawa nga sila ng eksena lagi. Pagka merong pumuputok na issue na pwedeng ikasira nila. So, yun po, mga kababayan. At ito po ang sagot ni Senator Bato de la Rosa regarding dyan. Ito naman ay galing po ito sa bilyonaryo. Ang sabi niya dito ay, saan na yun? Bilyonaryo. Bato ICC issue. A diversion from First Lady controversy
Update. Senator Bato de la Rosa claims renewed talk on possible ICC warrant against him is meant to divert public attention from controversies involving First Lady Lisa Araneta Marcos. De la Rosa, ang sabi ni De la Rosa, and I quote, mahilig sila sa ganyan, rehashed issue na recycle para lang to divert the people's attention. Yan ang sabi. Okay? Yan ang sabi ni Bato de la Rosa. So now, mga kababayan, ito pa ang isang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya dito, sumagot si Senator Bato eh. Sabi niya I will cross the bridge when the bridge is constructed. Nang-asar pa no? Nang-asar pa kasi wala nga eh. Wala nga nagagawa na kahit tulay ang Marcos administration, nagbiro si Senator Bato. Ngayon, sabi niya, I will cross the bridge when the bridge is constructed. Paayos nyo muna sa DPWH yung bridge bago ako tumawid. Ayan. Okay? Marami na namang iiyak dyan ang sinabi ni Senator Bato na yan. So, yun lang atin, mga kababayan. So, sa tuwing nagkakaroon po ng issue, na laban sa kanila, gumagawa po sila ng eksena. Itong eksena, malamang sa alamang, si Senator Bato, ang gagawin nilang sangkalan dito, kasi sinabi na nga mismo ni Bersamin malamang sa alamang, si Bato ang susunod nilang gagawin na panakip-butas para mailihis ang issue at pag-uusapan. Siyempre, pag dinakip si Bato, magkakagulo, magugulo na naman ang media, makakalimutan na naman yung issue na kinasasangkutan ng mga buwakan ng ina. Diba? So, ganun sila lumaro, mga kababayan. At sa tingin ko nga, ayaw na nilang bumaba sa posisyon. Kasi, pag sila ay bumaba sa posisyon, alam na alam nila kung saan sila patungo. Kung ano ang kahahantungan ng kanilang mga buhay tuloy, ng kanilang mga karir pag nanalo si BP Sara Duterte bilang presidente. Okay? Marami ang mananagot. Pero sana, huwag natin pag-abutin 3 taon. Oo. Marami na namang ginawang mga impeachable offense itong administrasyon ni Marcos Bakit walang nag-file ng impeachment? Sa bagay, meron di ba? Ayaw lang tanggapin. Okay? So now, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa issue na pinag-usapan natin ngayon? Pa-comment, pag-usapan natin yan sa susunod. And once again, this is Master Judea saying thank you, God bless you all, and to God be the glory.